Sa liblib na baryo ng Bangkao, kung saan ang mga palayan ay parang dagat na sumasayaw sa ihip ng hangin, doon naninirahan si Mateo, isang magsasakang halos buong buhay ay tila sinusubok ng kapalaran. Manipis ang kanyang katawan, nangingitim sa init ng araw ang balat, at ang kanyang mga palad ay magaspang na parang balat ng punong kahoy sa kakaararo at kakatanim. Mula pa pagkabata ay sanay na si Mateo sa hirap. Maagang naulila sa ama at ang kanyang inang si Aling Rosa ay pumanaw din ilang taon na ang nakalipas. Naiwan sa kanya ang maliit na kubo sa gilid ng palayan at isang lupang halos hindi na magbunga dahil sa tagtuyot at kakulangan sa pataba. Sa baryo ng Bangkao, kilala si Mateo, ngunit hindi dahil sa kanyang sipag, kundi dahil sa kanyang kahirapan. Si Mateo? Abay laging baon sa utang yan. Madalas bulong ng mga tambay sa tindahan ni Aling Siling. Hindi na bago kay Mateo ang mapanghusgang tingin ng mga kabaryo. Tuwing dadaan siya sa kalsadang putikan, may mga matang sumusunod sa kanya. May awa, pero mas madalas ay may halong pangmamaliit. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang kalagayan bilang palautang ng bigas. Halos buwan-buwan ay napipilitan siyang lumapit kay Aling Siling. Aling Siling, baka pwedeng makahiram muna ng 2 kilo. Babayaran ko pag may ani na. Mahina niyang sabi isang hapon. Tinaasan siya ng kilay ng matandang tindera. Mateo, paulit-ulit na lang. Ilang beses na kitang pinautang. Hanggang kailan ka ba ganyan? Yumuko lamang si Mateo. Sanay na siya sa ganoong pananalita. Pero sa kaibuturan ng kanyang dibdib ay may kirot na hindi nawawala. Pasensya na po. Wala lang talagang maipakain sa sarili ko. Napabuntong hininga si Aling Siling at inabot ang bigas, pero may kasamang iling. Pag-uwi niya sa kanyang kubo, tahimik siyang nagsaing. Habang pinagmamasdan ang kumukulong kaldero, napapikit siya sandali. Hanggang kailan kaya ganito, Panginoon? Mahina niyang bulong. Kinagabihan, matapos ang payak na hapunan, nagpasya siyang pumunta sa kanyang maliit na taniman sa may gilid ng kakahuyan. Balak niyang silipin ang mga bagong tanim na palay, kahit alam niyang manipis na naman ang tubo ng mga iyon. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahating natatakpan ng ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Habang naglalakad si Mateo sa makipot na pilapil, bigla siyang napahinto. May kakaiba. Sa may bandang puno ng bayabas, may munting liwanag na kumikislap. Noong unay, inakala niyang alitap-tap lamang. Pero nang lumapit siya, napansin niyang masyadong maliwanag. At tila gumagalaw. Kumunot ang kanyang noo. May tao ba riyan? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit pa. At doon niya ito nakita. Sa ibabaw ng isang ugat ng bayabas, ay may isang napakaliit na nilalang. Hindi hihigit sa isang dangkal ang taas. May suot itong lumang damit na tila yari sa dahon at ang balat ay maputlang may kakaibang kinang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Isang duwende. Napatras siya sa gulat, pero ang mas ikinagulat niya, nakatingin sa kanya ang nilalang at tila nakangiti. Huwag kang matakot. Malumanay na tinig ang kanyang narinig. Napakurap si Mateo. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang pandinig. Nagsasalita ka? Nauutal niyang sabi. Tumango ang maliit na nilalang. Ako si Luning. Matagal na kitang pinagmamasdan, Mateo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng magsasaka. Pinagmamasdan? Ako? Tumango muli ang duwende. Nakikita ko ang sipag mo. Kahit inaapi ka, kahit pinagtatawanan ka, hindi ka nanlalamang ng kapwa. Napayuko si Mateo, hindi alam ang isasagot. Maraming beses na siyang nakarinig ng panlalait sa baryo, pero ngayon lang siya nakarinig ng papuri. At galing pa sa isang nilalang na hindi niya inaasahang makikilala. Bakit mo ako kinakausap? Mahina niyang tanong. Sandaling natahimik ang duwende,
Saka ito tumingala sa kanya. Dahil mabuti kang tao at ang mabubuting tao, hindi dapat pinababayaan. Sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na baryo ng Bangkao, hindi pa alam ni Mateo na ang simpleng pagtatagpong iyon ang unti-unting magbabago sa kanyang kapalaran mula sa pagiging pinakamahirap at pinakainaaping magsasaka tungo sa isang buhay na hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Hindi agad nakapagsalita si Mateo matapos marinig ang sinabi ng maliit na nilalang. Para siyang natulala sa pagitan ng takot at pagkamangha. Sa buong buhay niya sa Bangkao, maraming kwento na siyang narinig tungkol sa mga duwende. May mabait, may mapanlinlang at may mapaghiganti. Ngunit ngayon lamang siya nakaharap sa isa. Marahan siyang lumuhod upang mapantayan ang taas ng nilalang. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong niya, may pag-iingat pa rin sa boses. Umiling ang duwendeng si Luning at bahagyang kumislap ang mapusyaw nitong mga mata sa liwanag ng buwan. Wala akong kailangan sa iyo, Mateo. Sa totoo lang, ako ang may nais ibigay. Napakunot ang noo ng magsasaka. Sa akin? Pero, bakit? Ngumiti ang duwende. Isang ngiting payapa. Dahil bihira na ang taong tulad mo. Napabuntong hininga si Mateo at napayuko. Hindi niya alam kung papaniwalaan ba ang naririnig. Mahirap lang ako. Mahina niyang sabi. Wala akong nagawang espesyal. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang makita ng marami. Sagot ni Luning. Nakikita namin. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Mateo sa salitang iyon. Nakikita namin. Bago pa siya makapagtanong, marahang tumayo ang duwende sa ibabaw ng ugat ng bayabas. Ibinuka nito ang maliit na palad at may inilabas na tila butil ng palay, ngunit mas makintab at tila may sariling liwanag. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano yan? Butil ng biyaya, sagot ni Luning. Itanim mo ito sa gitna ng iyong palayan bukas ng madaling araw. Alagaan mo tulad ng pag-aalaga mo sa ibang tanim mo. Napalunok si Mateo. Tutubo ba yan? Sa lupang halos patay na? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumitig ito ng diretso sa kanya. Maniwala ka muna. Marahang iniabot ni Luning ang kumikislap na butil. Nagalangan si Mateo sa loob ng ilang segundo, ngunit sa huli ay tinanggap niya ito. Pagdampi pa lamang ng butil sa kanyang palad, nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi nakapapaso, kundi parang may buhay. Napatingin siya muli sa duwende. Kung sakaling totoo ito, paano kita mababayaran? Ngumiti lamang si Luning at bahagyang umiling. Ang kabutihan ay hindi utang na kailangang singilin. Pagkasabi noon, biglang kumislap ang paligid. Napapikit si Mateo. At nang muling magmulat ang kanyang mga mata, wala na ang duwende. Tanging ang malamig na hangin at ang mahinang pagaspas ng dahon ang naiwan sa kanyang harapan. Matagal na nakatayo roon si Mateo, hawak pa rin ang mahiwagang butil. Hindi niya alam kung nananaginip lang ba siya. Ngunit ang init sa kanyang palad ay totoo. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nasa gitna na siya ng kanyang palayan. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang hinuhukay ang lupa. Kung panaginip man ito, sana magdulot ng himala. Mahina niyang bulong. Maingat niyang itinanim ang butil at tinabunan ng lupa. Lumipas ang unang araw. Walang nangyari. Lumipas ang ikalawang araw. Tahimik pa rin ang lupa. Sa ikatlong araw, habang nagdidilig si Mateo sa madaling araw, bigla siyang napahinto. May maliit na usbong. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumuhod siya agad at masusing tinitigan ang munting tanim. Mas matingkad ang luntian nito kaysa sa ibang palay. Mas buhay. Mas malakas. Sa loob ng isang linggo, ang iisang tanim na iyon ay naging kumpol. Sa loob ng 2 linggo, tila dumoble ang tubo kumpara sa karaniwang palay. Sa loob ng 1 buwan,
Hindi na makapaniwala ang buong baryo ng Bangkao. Ang lupang matagal nang halos hindi magbunga ni Mateo, biglang naging pinakamasagana sa lugar. Dumami ang mga taong napapadaan sa kanyang palayan. May mga napapailing, may mga napapabulong, at may mga nagsimulang mainggit. Habang si Mateo, sa unang pagkakataon sa maraming taon, ay napangiti ng buong buo. Ngunit hindi pa niya alam na ang biyayang dumating sa kanya ay may kasamang mga matang nagmamasid mula sa dilim. At hindi lahat sa Bangkao ay matutuwa sa kanyang biglang pagangat. Mabilis kumalat sa buong Bangkao ang balita tungkol sa palayan ni Mateo. Mula sa pagiging halos tigang na lupa, ngayon ay tila naging pinakalunti ang bahagi ng baryo. Kahit ang matatandang magsasaka na sanay na sa takbo ng ani ay napapailing sa tuwing napapadaan. May kakaiba sa lupa ni Mateo, bulong ng ilan. Baka may patagong pataba, hinala ng iba. Ngunit walang makapagturo kung ano ang tunay na dahilan. Araw-araw ay mas lalo pang sumisigla ang pananim. Ang mga uhay ay mas mabibigat, mas matingkad ang kulay, at tila hindi tinatablan ng peste. Kahit ang mga ibong madalas sumalakay sa palayan ay bihirang dumapuron. Sa kabila ng unti-unting paghanga ng ilan, hindi nawala ang pangmamaliit ng iba. Isang hapon, habang nagbubuhat si Mateo ng bungkos ng bagong aning palay, dumating si Tenyong, isa sa kilalang mapangmata sa baryo. Mayamang magsasaka ito at may malawak na lupain. Huminto si Tenyong sa gilid ng pilapil at pinagmasdan ang ani. "Mateo," tawag nito, may halong pagdududa sa boses. "Mukhang sinuwerte ka, ha?" Nagpunas ng pawis si Mateo at magalang na tumango. "Salamat po. Nagkataon lang siguro." Bahagyang ngumisi si Tenyong. "Walang nagkakataon ng ganyan. Anong ginamit mong pataba?" Umiling si Mateo. "Wala pong espesyal. Ganun pa rin ang paraan ko." Sandaling nanahimik si Tenyong, ngunit halatang hindi kumbinsido. Mula noon, mas dumalas ang pagdaan niya sa paligid ng bukid ni Mateo. At hindi lang siya ang nagmamasid. Sa kabilang dako ng baryo, sa may likod ng lumang kamalig, may isang pares ng matang matagal nang nakatutok sa biglang pag-unlad ng magsasaka. Si Bruno yon, isang kilalang mapagsamantala sa Bangkao. Matagal na niyang minamataan ang maliit na lupa ni Mateo, balak sanang bilhin noon sa murang halaga. Ngunit ngayong namumunga na ito ng sagana, lalo siyang nakaramdam ng inggit. May tinatago ang gagong yon, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mateo sa kanyang kubo matapos ang maghapong trabaho, bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos sa labas. Napaupo siya. Tahimik ang gabi. Tanging ang huni ng kuliglig ang maririnig. Maya-maya pa, muling may kumaluskos, tila mula sa may likod ng kubo. Marahang tumayo si Mateo at lumabas. Ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa may marinig siyang pamilyar na munting tinig malapit sa puno ng bayabas. "Mag-ingat ka, Mateo." Mabilis siyang napalingon. At doon niya muling nakita si Luning, nakatayo sa ibabaw ng ugat tulad noong una. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Mateo. "Luning, ikaw pala. Akala ko may kung ano na." Hindi ngumiti ang duwende sa pagkakataong iyon. Sa halip ay seryoso ang maliit nitong mukha. May mga matang nakatingin sa'yo. Hindi lahat ay natutuwa sa biyayang natanggap mo. Napalunok si Mateo. May masama bang mangyayari?" Tumingala sa kanya si Luning. Ang biyaya, Mateo, ay parang ilaw sa dilim. Habang lumiliwanag, mas maraming anino ang gumagalaw. Napatitig si Mateo sa maliliit na mata ng duwende. Sa unang pagkakataon mula nang magbago ang kanyang kapalaran, may malamig na kaba na muling gumapang sa kanyang dibdib. At sa di kalayuan, sa gitna ng kadiliman ng Bangkao, may isang taong nagsimulang magbalak kung paano aagawin ang lihim ng biglang pagyaman ng isang dating hamak na magsasaka.
Kinabukasan ay mas maaga kaysa dati nagising si Mateo. Hindi na siya nakatulog ng mahimbing matapos ang babala ni Luning. Habang naghahanda siya ng mainit na lugaw sa kanyang maliit na kusina, paulit-ulit na umuukil-kil sa isip niya ang mga salitang binitiwan ng duwende. May mga matang nakatingin sa iyo. Tahimik niyang tinapos ang agahan at agad nagtungo sa palayan. Napansin niyang may ilang bakas ng paa sa gilid ng pilapil, mga bakas na hindi kanya. Bahagyang kumabog ang dibdib niya. Yumukod siya at sinuri ang lupa. Mabigat ang yapak, tila sa isang matipunong lalaki. Hindi iyon pangkaraniwang bakas ng paa ng mga batang naglalaro o ng mga kapitbahay na napapadaan. May nagmanman. Mula sa di kalayuan, may dalawang magsasakang nag-uusap habang palihim na nakatingin sa kanya. Nang mapansin nilang napalingon si Mateo, agad silang umiwas ng tingin. Hindi na bago ang mga usap-usapan sa baryo. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam. Parang may papalapit na hindi maganda. Lumipas ang mga araw at lalo pang sumagana ang ani ni Mateo. Nakapagbayad na siya ng ilang utang kay Aling Siling at sa unang pagkakataon ay nakabili pa siya ng sapat na bigas para sa sarili. Mateo, parang ibang-iba ka na ngayon, sabi ni Aling Siling isang hapon habang inaabot ang sukli. Ngumiti lang siya ng mahinhin. Pinagpala lang po siguro. Pero sa likod ng simpleng sagot na iyon, mas lalo namang umiinit ang inggit sa puso ng ilan. Lalo na kay Bruno. Isang gabi, sa ilalim ng makapal na ulap at halos walang buwan, palihim na gumapang si Bruno papunta sa palayan ni Mateo. Bitbit niya ang isang maliit na lampara at isang sako. Malalaman ko rin ang sikreto mo, bulong niya sa sarili. Maingat siyang tumawid sa pilapil hanggang makarating sa gitna ng bukid, kung saan pinakamakapal ang tubo ng mahiwagang palay. Lumuhod siya at nagsimulang maghukay. Ngunit bago pa lumalim ang kanyang hinuhukay, biglang umihip ang malamig na hangin. Napatigil siya. Napalingon. Tahimik ang paligid. Muli siyang yumuko upang maghukay. Ngunit biglang namatay ang kanyang lampara. Napamura si Bruno. Buwisit. Mabilis siyang tumayo, ngunit sa dilim ay tila may kung anong gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang maliit na aninong mabilis na dumaan sa pagitan ng mga uhay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinong yan? Paangil niyang sigaw. Walang sumagot. Pero muling umihip ang hangin. Mas malamig, mas mabigat. At mula sa likuran niya, may munting tinig na bumulong. Hindi para sa iyo ang biyayang ito. Napabalikwas si Bruno at mabilis na nagliyab muli ang kanyang lampara. Wala siyang nakita. Ngunit ang hinuhukay niyang lupa ay tila muling nagsara, parang hindi kailanman nagalaw. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng palayan, halos matisod sa pilapil sa pagmamadali. Samantala, sa kanyang kubo, biglang napadilat si Mateo mula sa pagkakahiga. Hindi niya may paliwanag, ngunit tila may kung anong nagpaalimpuyo sa kanyang dibdib. Lumabas siya at tumingin sa malayo. Tahimik ang gabi. Pero sa ilalim ng puno ng bayabas, may munting liwanag na sandaling kumislap. At pagkatapos ay naglaho. Doon niya naunawaan. Hindi siya pinababayaan ni Luning. Ngunit kasabay ng pagdami ng biyaya sa kanyang buhay, ay lalo ring lumalapit ang panganib na maaring sumubok na agawin ito. Hindi na nawala ang kaba sa dibdib ni Mateo matapos ang gabing iyon. Kahit patuloy na sumasagana ang kanyang ani at unti-unti niyang nababayaran ang mga utang, ramdam niyang may nagbago sa hangin ng bangkaw. Mas madalas na ang mga bulungan kapag siya'y napapadaan. Mas matagal ang mga titig. At mas dumalas ang mga yapak na hindi niya kilala sa paligid ng kanyang bukid. Isang umaga,
Habang abala siya sa pagbibilad ng palay sa harap ng kubo, may dumating na bisita, si Kapitan Isko, ang pinuno ng baryo. Kasama nito si Bruno na tila may ngiting pilit itinatago. "Magandang umaga, Mateo," bati ng kapitan, mahinahon ng tinig. Agad tumayo si Mateo at nagalang na tumango. "Magandang umaga po, Kapitan. Napadaan po kayo?" Nagpalitan ng tingin sina Kapitan Isko at Bruno bago muling nagsalita ang kapitan. "May mga reklamo kasing nakarating sa akin. Sinasabi ng ilan na may kakaiba raw sa bukid mo." Bahagyang nanikip ang dibdib ni Mateo. "Wala naman po akong ginagawang masama, Kapitan. Nagtatanim lang po ako tulad ng dati." Sumingit si Bruno, kunwari mahinahon ng boses. Bakit sa'yo lang sumagana ng ganyan? Samantalang kaming matagal nang magsasaka, hirap pa rin?" Tahimik si Mateo, hindi niya maaaring sabihin ang tungkol kay Luning. Muling nagsalita ang kapitan, mas maingat ang tono. "Wala pa naman kaming pinagbabasehan, pero bilang pag-iingat, kailangan lang naming tingnan ang palayan mo." Saglit na nag-alangan si Mateo, ngunit wala siyang maitutol. "Sige po." Magkakasama silang nagtungo sa bukid. Tahimik ang paligid habang sinusuri ng kapitan ang makakapal na uhay ng palay. Paminsan-minsan ay napapailing ito. "Mukhang malusog talaga," bulong ng kapitan. Samantala, palihim na nagmamasid si Bruno sa lupa, tila may hinahanap. Maya-maya tumayo ang kapitan at humarap kay Mateo. "Sa ngayon wala naman kaming nakikitang mali, pero mag-iingat ka pa rin. Maraming naiinggit sa'yo." Tumango si Mateo. "Opo, Kapitan." Umalis ang dalawa, ngunit bago tuluyang lumayo, sandaling lumingon si Bruno kay Mateo. At sa titig nito ay malinaw ang babala. Hindi pa tapos ang usapin. Kinagabihan, habang nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang kubo at pinagmamasdan ang tahimik na palayan, muling kumislap ang munting liwanag malapit sa puno ng bayabas. Lumapit siya agad. Naroon si Luning, ngunit ngayon ay mas seryoso ang anyo nito kaysa dati. Mas lalo silang nagdududa, mahina nitong sabi. Umupo si Mateo sa lupa. "Hindi ko naman hiniling ang lahat ng ito. Gusto ko lang mabuhay ng maayos." Tumingala sa kanya ang duwende. "At dahil doon, karapat-dapat ka." Sandaling natahimik ang paligid bago muling nagsalita si Luning. "Ngunit tandaan mo ito, Mateo. Darating ang araw na susubukin ka, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa yaman." Napakunot ang noo ni Mateo. "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa malayo, sa direksyon ng baryo kung saan may ilang ilaw na kumikislap sa gabi. May mga taong hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Unti-unting lumamig ang hangin. At sa gabing iyon, habang patuloy na lumalago ang biyaya ni Mateo, may mas mabigat na pagsubok na nagsisimula ng gumalaw sa anino ng bangkaw. Isang pagsubok na maaaring magpabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati sa kanyang puso. Mula nang dumalaw sina Kapitan Isko at Bruno, naging mas maingat si Mateo sa bawat galaw. Hindi na siya basta-basta umaalis sa kanyang bukid at tuwing gabi ay mas maaga siyang nagigising sa kahit kaunting kaluskos sa paligid. Ngunit kasabay ng pag-iingat niya ay ang patuloy na pagdating ng biyaya. Dumating ang anihan at halos hindi makapaniwala si Mateo sa dami ng kanyang napunong sako. Ang maliit na kamalig na dati halos walang laman ay ngayon halos hindi na magkasya ang ani. Unti-unti, nabayaran niya ang lahat ng kanyang utang kay Aling Seling. Isang umaga, habang inaabot niya ang huling bayad, napailing ang matanda. "Mateo, kung hindi ko mismo nakikita, hindi ako maniniwala," sabi nito, may halong paghanga. "Ibang-iba ka na ngayon." Mahinhin lang nang umiti si Mateo. "Salamat po sa pagtitiwala ninyo noon." Ngunit habang may mga natutuwa sa kanyang pag-angat, may mga pusong lalong umitim sa inggit. Isa na rito si Bruno. Sa kanyang bahay na malaki ngunit malamig ang pakiramdam, galit na galit itong naglalakad pabalik-balik.
Hindi pwedeng swerte lang yon, bulong niya. May tinatago ang gagong yon. At doon niya nabuo ang isang mas mabigat na balak. Kinabukasan, kumalat sa bangkaw ang isang bagong usap-usapan. May nagsabing may engkanto raw na kumikilos sa bukid ni Mateo. May nagsabi namang baka raw may sumpa. At may ilan pang nagsimulang matakot. Nang marinig ito ni Mateo sa palengke, nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya kailanman ginustong maging sentro ng tsismis ang kanyang buhay. Pag-uwi niya sa kubo ng gabing iyon, mabigat ang kanyang loob. Umupo siya sa harap ng bahay at tahimik na tumitig sa palayan na ngayon ay handa na sa susunod na taniman. Kung ganito lang din, baka mas mabuti pang bumalik na lang sa dati. Mahina niyang bulong sa sarili. Sa sandaling iyon, muling kumislap ang pamilyar na liwanag. Lumapit si Luning, ngunit ngayon ay mas malambing ang kanyang tinig. Bakit mabigat ang puso mo, Mateo? Napabuntong hininga ang magsasaka. Ayaw kong maging dahilan ng gulo sa baryo. Kung ang biyayang ito ang magdadala ng galit ng mga tao, baka hindi ko na lang ito dapat tinanggap. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay marami itong nagsalita. Ang tunay na kabutihan ay sinusubok kapag dumarami ang inggit sa paligid. Napatingin si Mateo sa maliit na nilalang. Anong dapat kong gawin? Ngumiti si Luning, isang ngiting may halong lungkot ngunit puno ng tiwala. Manatili kang Mateo na nakilala ko. Huwag mong hayaang baguhin ng yaman ng puso mo. Kung mananatili kang mabuti, may paraan ang mundo para ilantad ang totoo. Huminga ng malalim si Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niyang hindi lang pala kayamanan ang ipinagkaloob sa kanya, kundi isang mas mabigat na tungkulin. At sa di kalayuan, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng bangkaw, may isang lalaking tuluyang nagpasya. Kung hindi niya makuha ang lihim ni Mateo, sisiguraduhin niyang mawawala ito. Hindi nagkamali ang kutob ni Mateo. Ilang araw matapos kumalat ang mga bulong-bulungan, mas naging malamig ang pakikitungo ng ilang tagabangkaw sa kanya. May mga dati niyang nakakasabay sa pilapil na ngayon ay umiiwas ng tingin. May mga batang noon ay kumakaway sa kanya na ngayoy pinipigilang lumapit ng kanilang mga magulang. Tahimik lamang na tinanggap ni Mateo ang pagbabago. Sanay na siya sa hirap, ngunit iba ang pakiramdam na may mga taong palihim na nagdududa sa kanya. Isang hapon, habang inaayos niya ang kamalig, may kumatok sa gilid ng kanyang bakuran. Paglingon niya, nakita niya si Aling Seling. May daladalang maliit na bayong. Mateo, mahinahon nitong tawag. Agad siyang lumapit. Aling Seling, pasok po kayo. Umiling ang matanda at iniabot ang bayong. May ilang nagsasabi sa baryo na baka raw may kakaiba sa ani mo. Pero ako, kilala kita mula pa noon. Napatigil si Mateo. Nagpatuloy si Aling Seling, mas marahan ang boses. Kung ano man ang dahilan ng pagangat mo, sana manatili kang mabuting tao. Bahagyang nabasa ang gilid ng mga mata ni Mateo. Tumango siya. Opo, hindi po magbabago iyon. Ngumiti ang matanda bago tuluyang umalis. Ngunit habang may mga nananatiling nagtitiwala, may isa namang lalong nagiging desperado. Sa madilim na bahagi ng baryo, nakikipag-usap si Bruno sa isang lalaking bihirang makita sa bangkaw, isang matandang kilala sa karatig baryo bilang manghihilot, at kung minsan ay kinatatakutan dahil sa mga kakaibang kaalaman. Gusto kong malaman kung ano ang nasa lupa niya, maring sabi ni Bruno. Tahimik na nakinig ang matanda sa kamarahang nagsalita. May mga bagay na hindi dapat kinagalaw. Sumimangot si Bruno. Bayaran kita ng malaki. Saglit na nag-isip ang matanda. Sa huli, mumuntong hininga ito. Kung pipilitin mo, may paraan. Pero tandaan mo, ang biyayang hindi para sa iyo ay may kapalit. Hindi na nagdalawang isip si Bruno. Gawin mo lang. Kinagabihan ding iyon, habang payapang natutulog si Mateo sa kanyang kubo,
May kakaibang hangin na gumapang sa palayan. Sa ilalim ng puno ng bayabas, biglang sumiklab ang munting liwanag. Muling nagpakita si Luning, ngunit ngayon ay bakasang pag-aalala sa kanyang maliit na mukha. Mabilis siyang kumilos patungo sa kubo at marahang tumawag. "Mateo, gumising ka." Napadilat si Mateo. Agad bumangon. "Luning, anong nangyayari?" Tumingala sa kanya ang duwende. Seryoso ang tinig. "Dumating na ang pagsubok na sinabi ko sa iyo." Nanlamig ang batok ni Mateo. "Anong pagsubok?" Saglit na tumingin si Luning sa direksyon ng palayan kung saan ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. "May mga taong handang gumawa ng masama para makuha ang biyaya mo." Tahimik ang gabi. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang pag-angat, malinaw na naunawaan ni Mateo na ang laban niya ay hindi na lang tungkol sa kahirapan, kundi sa pagtatanggol sa kabutihang muntik ng maagaw ng kasakiman. Hindi na muling nakatulog si Mateo matapos ang babala ni Luning. Buong magdamag siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo, nakatanaw sa palayan na noon ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngunit ngayon may halong pangamba. Madaling araw nang maramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi iyon karaniwang simoy ng umaga sa bangkaw. May bigat, may dalang babala. Biglang napatingin si Luning sa gitna ng palayan. Kumunot ang maliit nitong noo. "Dumating na sila," mahina nitong sabi. Tumayo agad si Mateo. "Sino?" Hindi na nakasagot ang duwende. Sa di kalayuan, may dalawang aninong dahan-dahang lumitaw sa pilapil, si Bruno at ang matandang manghihilot. May dala ang matanda na maliit na supot at isang pirasong pulang tela. Naramdaman agad ni Mateo ang paninikip ng kanyang dibdib. Lumapit si Bruno, may pilit ng ngiti. "Maagang gising Mateo." Hindi sumagot si Mateo. Mahigpit ang hawak niya sa gilid ng kanyang damit. Naunang nagsalita ang matanda, marahan ng boses ngunit may bigat. "May kakaiba sa lupa mo. Nais lang naming tiyakin kung malinis ang lahat." Bahagyang umigting ang panga ni Mateo. "Wala po akong tinatagong masama." Hindi pinansin ni Bruno ang sagot. Lumuhod ang matanda sa gilid ng palayan at marahang ibinuhos ang laman ng supot sa lupa. Isang mapusyaw na abo ang kumalat sa hangin. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatras si Mateo. Sa tabi niya, napansin niyang kumislap ang munting liwanag. Naroon si Luning, ngunit ngayon ay mas maliwanag ang anyo nito kaysa dati. Mahigpit ang titig ng duwende sa matanda. "Hindi ka dapat nakikialam dito," mariing wika ni Luning. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Naririnig ni Bruno ang tinig. Namumutla itong napalingon sa paligid. Sino yon?" Nauutal niyang tanong. Hindi sumagot ang duwende sa kanya. Sa halip ay tumingala ito sa matanda. Tahimik ang manghihilot sa loob ng ilang segundo, saka marahang tumango, tila ba may nakikita rin siyang hindi nakikita ng iba. "May nagbabantay pala," mahina nitong sabi. Napaatras si Bruno. "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo ang matanda. Mabigat ang mukha. Ang biyaya sa lupaing ito, hindi galing sa panlilin lang, galing ito sa kabutihan. Napakunot ang noo ni Bruno. "Hindi ako naniniwala dyan." Bigla siyang yumuko at pilit hinukay ang lupa gamit ang kamay. Ngunit bago pa siya makalalim, biglang umalon ang lupa. Napaatras siya sa gulat. Ang bahaging hinukay niya ay kusang nagsara muli, parang hindi kailanman nagalaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Umihip ang malamig na hangin. At sa gitna ng palayan, sandaling kumislap ang munting anyo ni Luning. Mas maliwanag, mas matatag. Tahimik ngunit malinaw ang tinig nito. Ang biyayang ibinibigay sa mabuting puso, hindi ninanakaw. Napaurong si Bruno, nanginginig. Kahit ang matandang manghihilot ay napabuntong hininga. "Sinabi ko na sayo," mahina nitong wika kay Bruno.
May mga bagay na hindi para sa atin. Walang nagawa si Bruno kundi umatras, galit at takot ang magkahalong bakas sa mukha. Maya-maya, tuluyan silang umalis sa palayan. Unti-unting kumalma ang hangin. Napaupo si Mateo sa lupa, parang nawalan ng lakas ang tuhod. Lumapit si Luning at muling naging banayad ang liwanag nito. Hindi pa ito ang huli, mahina nitong sabi. Napatingin si Mateo sa malawak niyang palayan. Ngunit ngayon, hindi na lamang pag-asa ang nakikita niya roon, kundi isang biyayang kailangan niyang ipaglaban. Hanggang sa huli. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari sa palayan. Tahimik na umalis si Bruno at ang matandang manghihilot, ngunit ang bigat na iniwan nila sa hangin ng bangkaw ay hindi agad nawala. Gayunman, may napansin si Mateo na unti-unting nagbago. Humina ang mga bulungan. May ilang kapitbahay na muling bumati sa kanya sa pilapil. At isang umaga, habang nagbubuhat siya ng sako ng palay, may 3 magsasakang lumapit. Mga lalaking dati kabilang sa mga nagdududa. "Kumusta, Mateo?" Bati ng pinakamatanda sa kanila. "Mukhang maganda ang ani mo ulit." Nagulat si Mateo ngunit magalang pa ring tumango. "Opo, salamat po." Nagkatinginan ng 3 bago muling nagsalita ang matanda. Kung may maituturo ka tungkol sa paraan mo ng pagtatanim, baka pwede mo kaming gabayan. Sandaling natahimik si Mateo. Naalala niya ang mga panahong siya ang lumalapit at halos walang pumapansin. Ngunit sa halip na magtanim ng sama ng loob, marahan siyang ngumiti. "Kung ano po ang alam ko, handa ko pong ibahagi." Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, hindi bilang kahabag-habag na magsasaka tiningnan si Mateo, kundi bilang kapwa nila. Hindi nagtagal, unti-unti niyang tinulungan ang ilang kapitbahay sa tamang pagdidilig, tamang agwat ng tanim at pag-aalaga sa lupa. Kahit hindi niya maibahagi ang lihim ng mahiwagang butil, ibinahagi naman niya ang sipag at tiyagang matagal na niyang taglay. At tila may himalang sumabay. Bagamat hindi kasing sagana ng sa kanya, gumanda rin ang ani ng ilan sa baryo. Doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa bangkaw. Isang dapit hapon, habang nakaupo si Mateo sa ilalim ng puno ng bayabas, muling lumitaw si Luning. Ngayon ay payapa ang mukha ng duwende. "Unti-unti nang lumilinaw ang lahat," sabi nito. Napangiti si Mateo. "Hindi ko akalaing darating ang araw na lalapit sila sa akin." Tumingala si Luning. "Iyan ang tunay na bunga ng kabutihan. Hindi lang ani, kundi tiwala." Tahimik silang nagmasid sa palayan na ngayon ay kumikislap sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Makalipas ang ilang linggo, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang umaga, tumating si Bruno sa harap ng kubo ni Mateo. Wala ang dating tikas. Wala ang yabang. Pagbukas ni Mateo ng pinto, sandali siyang natigilan. "Bruno?" Ilang sandaling hindi makapagsalita ang lalaki. Sa wakas ay napayuko ito. "Mateo, ako'y humihingi ng tawad." Tahimik ang paligid. Ramdam ni Mateo ang bigat ng mga salitang iyon. Nagpatuloy si Bruno, mahina ang boses. "Nadala ako ng inggit. Akala ko may tinatago kang panlilinlang, pero nagkamali ako." Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, marahang nagsalita si Mateo. "Ang mahalaga, natuto tayo." Dahan-dahang tumango si Bruno. Sa sandaling iyon, tila may kung anong gumaan sa hangin ng bangkaw. Mula sa ilalim ng puno ng bayabas, tahimik na nakamasid si Luning. May munting ngiti sa labi, sapagkat ang biyayang ibinigay kay Mateo ay hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa pagbabagong unti-unting yumayakap sa buong baryo. At doon nagsimulang maunawaan ni Mateo ang tunay na dahilan kung bakit siya pinagpala. Hindi upang siya lamang ang umangat, kundi upang maging ilaw sa mga pusong minsang nabalot ng dilim.
Hindi nagtagal matapos ang paghingi ng tawad ni Bruno, tuluyan nang nagiba ang pakikitungo ng mga taga-Bangkao kay Mateo. Ang mga dating bulong ay napalitan ng paggalang at ang mga matang puno ng pagdududa ay unti-unting napalitan ng pagtitiwala. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang mismong baryo. Sa tulong ni Mateo, nagsimula ang mga magsasaka na magtulungan. Nagkaroon ng palitan ng kaalaman kung paano maghanda ng lupa, paano mag-imbak ng binhi, at paano magtanim ng hindi nasasayang ang pagod. Hindi man nila alam ang lihim sa likod ng unang himala, sapat na ang sipag at malasakit na ibinahagi ni Mateo upang magbunga ng pagbabago. Isang umaga, habang abala ang mga magsasaka sa Pilapil, napansin ni Mateo na mas marami na ang berdeng palayan sa paligid. Hindi na lamang ang kanyang lupa ang masigla. Napangiti siya. Tahimik siyang naglakad patungo sa puno ng bayabas, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi nagtagal, kumislap ang pamilyar na munting liwanag. Lumabas si Luning, payapang-payapa ang anyo. "Malayo na ang narating mo, Mateo," sabi ng duwende. Umupo si Mateo sa damuhan. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, ako pa rin ang pinakapalautang ng bigas sa Bangkao." Mahina ngunit masaya ang tawa ni Luning. "Hindi ang butil ang nagbago ng kapalaran mo," sabi nito. "Ang puso mo ang tunay na binhi." Sandaling natahimik si Mateo, saka tumango. Sa unang pagkakataon, buo niyang naunawaan ang ibig sabihin ng lahat. Hindi lang pera ang dumating sa buhay niya. Hindi lang ani, kundi dangal, pagkakataon, at pagkakaayos ng mga pusong minsang nagkalayo. Maya-maya, marahang nagsalita si Luning. "Panahon na para ako'y bumalik sa aking pinagmulan." Napatingin si Mateo, bahagyang nagulat. "Babalik ka na?" Tumango ang duwende. "Natupad na ang dahilan ng paglapit ko sa iyo. Ang baryo ay muling natutong magtulungan. At ikaw, natutunan mong manatiling mabuti kahit nagbago ang kapalaran mo." May bahagyang lungkot na dumaan sa dibdib ni Mateo. "Magkikita pa ba tayo ulit?" Ngumiti si Luning, ang unang ngiting may ganap na kapanatagan. "Sa bawat butil na itinatanim ng may kabutihan, nandoon kami." Unti-unting lumiwanag ang munting anyo ng duwende, hanggang sa ito'y naging isang munting sinag at tuluyang naglaho sa hangin ng Bangkao. Matagal na nakaupo si Mateo sa ilalim ng puno ng bayabas. Ngunit sa halip na lungkot, payapang ngiti ang nasa kanyang labi. Lumipas ang mga buwan. Ang dating kubo ni Mateo ay napalitan ng mas matibay na bahay, ngunit nanatili siyang simple. Patuloy siyang tumutulong sa mga magsasaka. Patuloy siyang nagpapautang ng bigas sa mga nangangailangan. Walang interes, walang panunumbat. At sa tuwing may nagtatanong kung paano siya biglang umunlad, iisa lang ang lagi niyang sagot. Kapag mabuti ang puso sa lupa at sa kapwa, marunong ding gumanti ang biyaya. Sa baryo ng Bangkao, matagal na nawala ang dating kwento tungkol sa palautang na magsasaka. Ang naaalala na lamang ng mga tao ay ang lalaking minsang naghirap. Ngunit piniling manatiling mabuti. Kaya't sa huli, hindi lamang siya ang umangat, kundi ang buong baryong minsang nabalot ng pagdududa ay natutong muling maniwala sa kabutihan. Dumaan pa ang maraming panahon sa baryo ng Bangkao, ngunit ang pagbabago ay hindi na napigil. Ang dating lupaing tigang ay naging masiglang palayan. Ang mga magsasakang dati kanya-kanyang diskarte ay natutong magtulungan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling payak si Mateo. Hindi nagbago ang lakad, hindi nagbago ang pananalita. Tuwing anihan, may isang tanawin na naging kaugalian na sa baryo. Makikita si Mateo na nakatayo sa gilid ng kanyang kamalig, tahimik na nagmamasid habang ang ilang sako ng bigas ay maingat niyang ibinubukod. Hindi para ibenta, kundi para ipamigay. Para sa mga kapos. Lagi niyang sinasabi kapag may nagtatanong. Minsan, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat, may dalang lumang bayong.
Kuya Mateo, sabi ni nanay, baka pwedeng umutang muna ng bigas. Sandaling natigilan ang mga taong nakarinig. Dahil iyon mismo ang mga salitang minsang paulit-ulit na binigkas ni Mateo noon. Ngunit sa halip na lungkot, marahang ngumiti si Mateo. Siya mismo ang nagbuhat ng isang maliit na sako at inilagay sa bayong ng bata. Hindi utang, sabi niya ng marahan. Tulong. Nanlaki ang mga mata ng bata bago ito nagpasalamat at tumakbo pa uwi. Mula sa ilalim ng puno ng bayabas, may mahinang ihip ng hangin ang dumaan. Banayad, pamilyar. Saglit na napatingin si Mateo ron. At sa loob ng isang kisap mata, tila may munting liwanag na kumurap sa pagitan ng mga ugat ng puno. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagulat. Sa halip, marahan lang siyang napangiti. Dahil alam niya, kahit matagal nang nagpaalam si Luning, ang kabutihang minsang itinanim sa kanyang buhay ay patuloy na nabubuhay sa bawat pagtulong, sa bawat pagbabahagi, at sa bawat pusong pinipiling manatiling mabuti. Sa baryo ng Bangkao, naging alamat ang kwento ng dating magsasakang inaalipusta at palautang ng bigas. Ngunit para kay Mateo, hindi iyon alamat. Isa lamang iyong paalala, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa dami ng pusong natulungan mo habang ikaw ay umaangat. At sa tahimik na pagindayog ng mga palay tuwing dapit hapon, tila may munting tinig na patuloy na bumubulong sa hangin, na ang kabutihan, kapag itinanim ng tapat, ay kailanmay hindi nasasayang. Taon nang lumipas at ang baryo ng Bangkao ay tuluyan ng nakilala sa mga karatig lugar bilang lupain ng masisipag at magkakapit-bisig na magsasaka. Marami ang nagtataka kung paano nagsimula ang pagbabagong iyon, ngunit para sa mga matatanda sa baryo, iisa lang ang sagot. Nagsimula iyon sa isang taong hindi sumuko sa kabutihan, si Mateo. Ngunit kahit maayos na ang kanyang buhay, may isang bagay na hindi niya kailanman iniwan, ang kanyang simpleng gawain tuwing madaling araw. Araw-araw, bago sumikat ang araw, naglalakad pa rin siya sa gitna ng kanyang palayan. Hawak ang lumang salakot, tahimik niyang sinusuri ang bawat pilapil, bawat uhay, bawat patak ng hamog. Isang umaga, habang ang langit ay bahagyang namumula sa silangan, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng puno ng bayabas. May maliit na umbok sa lupa, parang bagong usli na usbong. Napakunot ang noo ni Mateo. Marahan siyang lumapit at lumuhod. Sa gitna ng damo ay may isang munting halamang kakaiba ang sigla. Mas luntian kaysa sa karaniwan at tila may bahagyang kinang kapag tinatamaan ng liwanag. Sandaling napahinto ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung bakit, pero may pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Maingat niyang hinaplos ang dahon. Mainit-init. Buhay na buhay. Napangiti siya ng marahan. Luning, mahina niyang bulong. Walang sumagot. Ngunit umihip ang banayad na hangin, ang parehong hangin na minsang dumampi sa kanya noong gabing una silang nagkita. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, maingat niyang nilagyan ng bakod ang maliit na usbong at sinimulang alagaan ito tulad ng pag-aalaga niya noon sa unang butil na ipinagkaloob sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Ang munting halaman ay lumago. Hindi tulad ng ordinaryong palay, kundi isang matibay na punlang luntian na tila hindi tinatablan ng init o ulan. At kasabay ng paglago nito ay ang patuloy na pagunlad ng Bangkao. Mas dumami ang ani ng baryo. Mas dumami ang nagtutulungan. Mas dumalang ang inggit. Isang dapit hapon, habang nakaupo si Mateo sa ilalim ng puno ng bayabas, napansin niyang may ilang batang naglalaro malapit sa pilapil. Masaya, walang takot, walang gutom. Tahimik siyang napangiti. Hindi na niya kailangan ng patunay. Hindi na niya kailangan ng himala. Dahil malinaw na sa kanya, ang kabutihang minsang itinanim sa isang pusong tapat ay kayang magugat,
lumago at mamunga. Hindi lang sa isang tao, kundi sa buong pamayanan. At sa baryo ng Bangkao, sa tuwing iindayog ang mga palay sa ihip ng hangin, may mga matatandang napapangiti at marahang nagsasabi sa mga bata, "Alagaan ninyo ang lupa at maging mabuti kayo sa kapwa." Dahil minsan, sa isang baryong tulad nito, may isang mahirap na magsasaka na inaalipusta at palautang ng bigas, na piniling manatiling mabuti. At dahil doon, ang biyaya ay hindi lang dumating, kundi nanatili. Lumipas pa ang mga taon at si Mateo ay unti-unti nang nagkaroon ng mga guhit ng panahon sa kanyang mukha. Ang dating malakas niyang mga bisig ay medyo bumagal na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malinaw, mapayapa. Sa Bangkao, bihira nang may nakakaalala na minsan siyang naging tampulan ng tukso. Para sa mga kabataan, si Mateo ay isa ng haligi ng baryo, ang magsasakang laging handang tumulong, ang taong unang nilalapitan kapag may nangangailangan. Ngunit sa puso ni Mateo, nanatili ang mga alaala ng kahapon. Isang maagang umaga, habang ang hamog ay makapalpas mga dahon ng palay, mabagal siyang naglakad patungo sa ilalim ng puno ng bayabas, ang lugar na hindi niya kailanman nakalimutang dalawin. Ang munting halamang minsang nakita niya roon ay ngayon ay isa ng matibay na puno, may makakapal na dahon at may kakaibang sigla na hindi kumukupas. Maingat siyang naupo sa tabi nito. Ang bilis ng panahon, mahina niyang sabi. Tahimik ang paligid. Ngunit biglang umihip ang banayad na hangin. Malambing, pamilyar. Saglit na napapikit si Mateo. At sa sandaling iyon, tila may munting liwanag na kumurap sa gilid ng kanyang paningin. Pagdilat niya, wala na iyon. Ngunit hindi siya nagtaka. Sa halip, marahan siyang napangiti. Sa di kalayuan, may mga magsasakang nagtatawanan habang sama-samang nagbubuhat ng ani. May mga batang tumatakbo sa pilapil, malulusog at masigla. Malayong malayo sa mga panahong ang gutom ang madalas na usapan sa baryo. Tumayo si Mateo ng dahan-dahan. Hindi na siya kasing bilis ng dati. Ngunit ang kanyang hakbang ay matatag. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, may isang batang babae ang lumapit at humawak sa kanyang kamay. "Lolo Mateo," masiglang sabi nito. Sabi ni nanay, "Salamat daw po sa binigay ninyong bigas." Napatingin si Mateo sa bata. Marahan siyang ngumiti. "Mag-aral kang mabuti," sabi niya. Tumango ang bata at masayang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Naiwan si Mateo sa gitna ng daan, tahimik na pinagmamasdan ng baryong minsang naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngayon, ito na rin ang saksi sa bunga ng kanyang pagpili na manatiling mabuti. Sa paglipas ng araw na iyon, ang hangin sa Bangkao ay muling umindayog sa mga palayan. Banayad, payapa. At kung may makikinig ng mabuti sa dapit hapon, tila may munting tinig na patuloy na bumubulong sa hangin, na ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang naipon, kundi sa dami ng buhay na kanyang napagaan. At sa baryo ng Bangkao, ang pangalan ni Mateo ay hindi na lamang kwento ng pagyaman, kundi isang paalala na ang kabutihang itinanim sa lupa ng puso ay mamumunga hanggang sa susunod pang mga salinlahi. Tinanggap ni Mateo ang katahimikan ng dapit hapon na parang matandang kaibigan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng malalawak na palayan ng Bangkao, tumigil siya sa gilid ng pilapil. Ang parehong lugar na minsang tinayuan niya noong siya'y gutom, baon sa utang, at halos mawalan ng pag-asa. Ngayon, iba na ang tanawin. Ang hangin ay may dalang halakhakan ng mga bata. Ang mga kamalig ay may laman. Ang mga magsasaka ay nag-uusap na may ngiti, hindi na may pangamba. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Mateo. Hindi bilang pinakamayaman, kundi bilang taong nanatiling tapat.
marahan siyang napaupo sa ilalim ng punong bayabas. Ipinikit niya ang mga mata. Sa kanyang alaala, sariwa pa rin ang gabing una niyang nakita ang munting liwanag. Ang unang pagkakataong may naniwala sa kanyang kabutihan. Salamat. Mahina niyang bulong sa hangin. Hindi siya umasa ng sagot. Ngunit dumampi ang banayad na simoy. Malambing, pamilyar, at payapa. Sapat na yon. Unti-unting nagdilim ang langit ng Bangkao habang ang mga palay ay marahang sumasabay sa ihip ng hangin. Parang tahimik na awit ng pasasalamat. At sa baryong minsang naging saksi sa gutom, inggit at pagdududa, namayani ang isang simpleng katotohanan. Ang kabutihang itinanim ng walang hinihintay na kapalit ay laging nakakahanap ng paraan upang mamunga. Maaaring hindi agad, maaaring hindi madali. Ngunit kapag ang puso ay nanatiling malinis, kahit sa gitna ng kahirapan, ang biyaya ay darating. At kapag dumating ito, ang tunay na mayaman ay yaong marunong magbahagi. Sa baryo ng Bangkao, matagal nang humupa ang kwento ng dating magsasakang inaalipusta at palautang ng bigas. Ngunit ang aral ng kanyang buhay ay nanatili. Tahimik na nabubuhay sa bawat butil ng palay, sa bawat kamay na tumutulong, at sa bawat pusong pinipiling manatiling mabuti. At doon nagwakas ang kwento ni Mateo, isang simpleng magsasaka na sa pamamagitan ng kabutihan ay naging tunay na mayaman. Wakas.